Praise. Ayun. Palakpakan po natin si Jesus. Parang hindi ako convinced na kay Lord yung palakpak ninyong yan. Ayun. Okay. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Paganda ng paganda? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? At padami ng padami ang JA1 family. Amen. Okay. Itutuloy ko po yung ating nasimulang topic entitled Taste and See that the Lord is good. So, part 2 na po ito. So, part 1, pinag-usapan po natin na talaga pala dapat nag-e-expect ka. So, that's number 1. If you want to taste and see that the Lord is good, believe and expect to taste and see His goodness. Kailangan, hindi ka lamang naniniwala, dapat nag-e-expect ka din. And these are two inseparable things. When you believe, you need to expect. How come that someone claiming na siya ay naniniwala pero hindi naman siya nag-expect? Para bagang hindi ata akma yun. Napag-usapan natin na kahit hindi maganda ang nangyayari, still, keep on believing and keep on expecting the goodness of God. Bakit? Kasi ang kabutihan ng Diyos ay sobrang ganda, sobrang liwanag, na kahit anong attempt ng mga pangit na pangyayari sa buhay mong padilimin ito, ma-outshine pa rin ng goodness ni Lord yung mga nangyayari sa paligid mo. Gaganda at gaganda ang sitwasyon. Saka sabi ko nga sa inyo last week, kung ano ang ine-expect mo, yun ang mararanasan mo. Diba? If we believe that what we confess manifests, the same thing is true with this. Kung ano ang ine-expect mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya expect the goodness of the Lord. Mag-e-expect ka na rin lamang, maniniwala ka na rin lang na may mangyayari sa buhay mo. Ang asahan mo na at ang paniwalaan mo na mangyayari ay kabutihan ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y naniniwala. Naaalala niyo pa ba yon? Ako'y naniniwala na mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Dapat gayon ng mga bukang bibig. Hindi yung kung ano-anong sinasabi, hay, paharap na paharap ang buhay. Hay, ang pagkahirap naman, hay, agwanta na lang lagi. Huwag gayon. Kasi what you are expecting in your life, yun ang mangyayari. So once again, if we want to experience God's goodness, expect, believe that you will taste and see the goodness of the Lord. So number 2 na po tayo. At ito po ang second part. If you want to experience God's goodness, bukod sa dapat naniniwala ka at nag-e-expect ka, ito ang pangalawa. Wait for the Lord. Ayan. So, tama-tama yung kinakanta natin kanina, Strength to rise as we wait upon the Lord. Okay. At yan po ang pag-uusapan natin sa biyaya ng Diyos ngayong umaga. But before that, let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. We thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life. We thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Hindi lahat na biyayaan mo. Pero thank you kasi kami pong mga naririto, maging yung mga biniyayaan nyo, maging able to join sa online. Salamat po dahil ikaw ang nagbiyaya sa amin ng kalakasan, kakayanan, kagustuhan, availability, and resources para maging able to join this service. Thank you so much, Lord. We ask forgiveness sa aming mga kasalanan. Forgive us and cleanse us with your blood. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness sa harapan ng Diyos Ama. And today, we pray na habang kami patuloy na naniniwala at nag-e-expect ng goodness mo, ang siyang mangyayari sa aming mga buhay, Lord, help us, teach us to wait on you, to wait for you. Salamat po. And I pray in Jesus' name na magandang bagay, magandang kilos mo, matinding pagkilos mo, ang ipararanas mo sa amin ngayong umaga. Hipuin niyo po ang bawat isa, O Diyos, wala po kayong lalampasan. And thank you dahil naniniwala po kami once again that this day, this morning, we will experience your goodness.
Thank you so much, Lord. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. And to you alone, all the glory. This we pray in Jesus' name. Everybody, shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Lord. Praise God. Last Sunday, we talk about Psalms 27 verse 13 na nagsasabing, ako'y naniniwala na mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Ano? So that's verse 13 of Psalms 27. So ngayon pong number 2, yung sunod na verse, pag-usapan natin, and that is Psalms 27 verse 14. At ang sabi po doon, maghintay ka sa Panginoon. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, maghintay ka sa Panginoon. Okay. Magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Alam nyo, dinidiin ng psalmist eh. Kaya alam nyo, mahalaga yung matuto tayong maghintay kay Lord. Sabi nung isa, ako'y naniniwala. Ako'y nag-e-expect. Oh, very good. Pero ang tagal, yun lang. Di ba? Willing maniwala, nag-e-expect naman, hindi lang willing maghintay. May tanong po ako sa inyo, church. Between you and God, who's God? God. And since si Lord, ang Diyos ang masusunod when it comes sa timing. Okay? Hindi naman pwedeng magdidiman ka ng magdidiman at mamadaliin mo ang Diyos, pipilipitin natin ang kamay ng Diyos at sasabihin natin, now na. Ay, sino ang Diyos ngayon? Are you there? So, even if God is blessing us and letting us experience His goodness, huwag namang mawawala yung kaayusan pagdating sa tayo kung sino ang nilikha at sino ang Diyos. Kaya may waiting. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kaya may waiting. Ayan. Alam niyo po, sa totoo lamang, itong wait for the Lord, ito po ang payo na napakahirap ipayo. Bakit? Dahil ang tao, kaya nga lalapit at magpapapray, kaya ya'y nahingi ng payo, kasi kailangan niya ng tulong. At ang kailangan niyang tulong ay tulong na ngayon. 'Di ba? Sa totoo lang, sinong mga nagpapapray nung hindi pa naman masyadong matindi ang sitwasyon? Ang mga nagpapapray usually, yung mga, Pastor, hindi ko na po kaya. Hindi ko laang matanong, bakit nga ngayon ka magpapapray yung hindi mo na kaya? Samantalang nung medyo kaya-kaya mo pa, sana nagpapray ka na. Hindi ko naman na magayon. Siyempre, sasabayan mo pa, down na. Pero sa isip-isip ko, di ba? And do I make sense? Ba't nga ngayon ka lalapit sa Diyos? Ba't laging last resort si Lord? Pero sige na, ipagpalagay na. Tao gayon eh. At pag lumapit sa iyo, at nangangailangan na siya ng tulong that time, nangangailangan na siya ng katugunan ng Diyos that time, ng kilos ng Diyos that time, at ang sasabihin mo, wait for the Lord. Yan ay napakahirap ipayo. Dahil karalasan nga yung tao, kaya nagpapapray na kailangan na niya, o baka inip na, kaya gayon na. What else? Mahirap itong ipayo kasi, ayaw natin ng naghihintay. Sino po rito yung nag-i-enjoy ng naghihintay? Yun talagang naghahanap ka ng mga sitwasyon, pagkakataon, sinasadya mo para ikaw ay maghihintay. Meron ba? Kadalasan nga po, kahit we're praying na punuin lagi ni Lord ng pag-ibig ang ating mga puso, pag-usapang paghihintayin na, doon kadalasang hindi kakitaan ng pag-ibig kahit Kristiyano na. Are you there? On our way, papunta po rito, na-testing na agad ako. Sabi ko, kagaling mo, Lord. Talaga namang, bago ako mag-preach, testing eh. May pinagbigyan po ako, ng tricycle. Gusto pong pumasok, ay sabi ko Christ-like, Christ-like. Laging ganyan ako sa kalsada ang bukang bibig ko, Christ-like, Christ-like. May gustong pumasok na tricycle, pinagbigyan ko. Pagpasok, alam niyo yun, yung nagmamadali silang pumasok o nagpipilit silang pumasok, tapos pagpasok, tatakbo sa harap mo ng 20. Di ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, Christ-like. Tatakbuhan ka ng 20. Minsan naman nabilis.
Tingin ko, benching ko. Tagal. Na ayaw natin nag-iintay. Talaga naman, habang nagdadrive ako, wala akong ibang binibanggit sa isip ko, kundi Christ-like, Christ-like. Pero aminin ko po sa inyo, dati-rati pag ganun, talaga naman kung ano-ano nung nasasabi ko. Kamote. Yeah, kamote ang tawag. Narinig ko sa mga anak ko, Papa, tingnan mo po, may kamote na naman sa harap mo. Sabi ko, naku, yan na nga baga sinasabi Kaya wag kayong imik ng kung ano-ano at may mga kasamang bata. Mamaya, iyon na rin ang imik niyan. Kaya, yung maliliit na bata, lalo't makwento, kausapin ninyo ng saglit. Pag hinakausap ninyo, magkaka-ideya na kayo kung anong mga naririnig nila sa bahay. Nagka-ideya ang mga nanay, ay, sawayin mo yung anak mo, ha? Mukha kung ano nung sinasabi niya. May naalala kong isang bata, sabi nung bata, ang mame, hindi yan nagpe-pray bago kumain. Sabi nung nanay, ikaw talaga, nilalaglag mo na naman ako. Kaalaman Okay. Ayaw natin ang naghihintay. Pero alam niyo po ba na itong wait for the Lord ang isa sa mga payong nakatulong ng malaki sa akin personally. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako mainipin. In Jesus' name. Ako po ay pag naiinip na nagpe-pray na lang ako. At ang prayer ko, Lord, give me patience. Now na! Anong ibig sabihin? Nahingi ng patience pero minamadali si Lord. Okay. Talagang sa totoo lamang, ang na-enjoy ko lamang na pag-iintay ay nung inintay ko si Pastora. Yun lang talaga. Talagang mga kantahan ko na, I can wait forever. Nagkakahalataan na naman ng edad. Yung mga kantahe gayon Okay. Sino pong nag-i-enjoy mag-intay? At ako po'y magpapamentor sa inyo. After the service. Wala ayaw natin na naghihintay. Pero once again, dadating talaga ang time na pag-iintayin ka. Lalo na ni Lord. Lalo na kapag nakikita na ng Diyos na mabait naman, magalang naman, masunurin naman, mainipin nga lang. Gusto ni Lord maganda Gusto ni Lord maayos. Talagang inaayos ka niya. At alam niyo po, sa totoo lamang ang Diyos, hindi siya ganun ka-interesado sa comfort natin. Talaga, Pastor, kala ko ba si Lord concerned? Ba't hindi siya interesado sa comfort natin? Kasi alam naman niya na yung comfort dito, pang sa mandali lang yan. Pang dito lang yan. Yung comfort na nag-iintay sa atin sa heaven, pang magandahan yon. Ang tanong, pwede ka na ba sa heaven? Kaya, mas concerned si Lord sa character natin kaysa sa comfort natin. Kasi in the end, ang titingnan para maging pwede ka sa langit, yung karakter. Sa tingin ninyo, pwede kaya sa langit ang mainipin? Sa huling panahon, papasok sa langit, ini-imagine ko baka may pila. Ay gaano karaming papasok sa langit? Ay baka naman palangit ka na, ay dahil mainipin ka, baka mag-back out ka pa. Katagal naman kahaba ng pilang aray. Ilan pa kayo nasa unahan? 30 milyon paraway. Parang tagal. Ano sasabihin sa inong angel? Ay naiinip ka ga, di na mabilis lang, aring daang aray, daos-os, pababa. Mabilis lang yan. Sigulpot ka na. Doon ka na agad, wala nang alam balikan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, masama rin niyang mainipin. At madalas silang hindi kakitaan ng pag-ibig. Pag naiinip na, talaga namang lumalabas ang mga dati nang namatay na pagkatao. Nung na-born again ka, kapatid, ibig sabihin pinanganak kang muli, yung dating ikaw, patay na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung dating ikaw, patay na. Ngayon, pag yung mga dati mong pagkatao, yung mga pangit mong pagkatao, ay nakikita mo'y lumilitaw-litaw pa, especially number 1 nga yung pagkamainipin, dapat sinasabi mo at pinapaalala mo sa sarili mo, mamatay ka na. Diba? Pag nakikita mo, nagiging maiinitin na naman ang ulo mo, paalalahanan mo ng sarili mo, mamatay ka na.
Minsan kasi parang may mga parang naibaon mo na sa hukay, bumabangon pa uli. Ano? Lalo na yung pagka mainipin. Ako talaga naman. And God wants you na magkaroon ng karakter na punong-puno ng pag-ibig at hindi po pwedeng ang isang Kristiyano ay magkiklaim na siya ay puno ng love ni Lord tapos mainipin naman. Bigyan ko kayo na example. Ang Diyos po hindi naiinip. Ang Diyos hindi naiinip na intayin kang tumino. Ang Diyos ay hindi naiinip na intayin tayong bumait na talaga ng ayos. Kasi kung ang Diyos ay Diyos na mainipin, nakagaya ng katabi mo, nakagaya natin, matagal na tayong gunaw. Are you there? Ilang taon ng pinakabata dito? Huwag niya na isama si na Lucas, at yun talagang bata pa. Ilang taon ng pinakabata-bata rito sa mga youth? Meron ba rito mga 14? Biber, tumigil ka. Sino pa po? Mga 15, 16, 15 series, 15. 15 ka lang, nak. Bago mag-18 to tangkad na lalo, ano? Matangkad na sa'yo? Sorry. Sorry din ako. Okay, 15. Imagine, 15 years nang nag-iintay si Lord. Example natin kay Reese. 15 years na si Lord nag-iintay. Na si Reese ay lumabas sa kanyang shell. Na si Reese ay maging isa sa nag-a-announce dito. Na si Reese ay isa sa mga naghahakot ng classmate pag ayaw sumama, binibit-bit sa may kuwelyo. Diba? Sigurado ako, yung mga classmates mo nagiging cute pag napapatabi sa'yo, sa tangkad mo. Hindi kayo sasama! Diba? Tara sa church! Nag-iintay si Lord dahil alam ni Lord, within Reese, naglagay siya ng DNA ng soul winner, disciple maker. Pastor, ginagawa na po ba ni Reese yun? Soon. Pero ang point ko, si Lord ay patiently waiting. Hindi siya naiinip. Si Reese, 15 years pa lang. Yung iba kaya di yan, ilang taon na kaya nag-iintay si Lord sa'yo? 45 years. Kay Pastor, 35 years. Pag medyo senior na, senior years. Bahala na kayo. Ayoko na mag-mention ng pangalan, ng edad. And the Lord is not naiinip. You see? Pag daw pala tayo ay hindi mainipin, dun mo nakakamukha lalo ang Diyos. Yung mainipin, Pastor, sinong kamukha? Di yung kabila. Bahala na kayo. Tunay nga ho, kita nyo yung mainipin ng itsura. Nausok ito. Saan ka kayo nakakita ng mga nag-uusok na ganyan? Di kayo doon sa lugar na maraming apoy. At sino ka nakatira doon? Alam nyo na. Kaya pag may mainipin na, paalalahanan mo, Christ-like ka. Pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, Christ-like ka? Ano kailangan gawin pag naiinip na? Live one day at a time. Live one day at a time. Gusto ko na pong mangyari. Gusto ko na po ng answered prayer. Gusto ko na po ng blessing. Gusto ko na po ng breakthrough. Gusto ko na po ng promotion. Gusto ko na pong mangyari. Ang gusto kong mangyari. Gusto ko na pong gumaling. Naiinip ka na? Ano ang kailangan mo ipaalala sa sarili mo? Wait. Live one day at a time. Kung ano lamang muna ang meron ngayon, live with it. Enjoy the day. Alam nyo ba minsan, kaya may araw na hindi mo ma-enjoy? Kasi ayaw mo munang i-enjoy yun eh. Nilulook forward mo na agad yung mga susunod. Yung mga tipong, papaano na ako sa katapusan, wala pa akong pambayad. Yung araw na iyon, pinagpala ni Lord na sobrang saya, hindi mo na napansin. Bakit? Hindi mo tiningnan yung araw na kaharap mo. Dahil nakatitig ka doon sa katapusan. Kaya minsan, nandun na yung blessing, andun na yung answered prayer, andun na yung opportunities para sa katapusan, hindi mo na nakita. So live one day at a time. Sabi nga ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa araw na ito. At huwag mong alalahanin yung susunod dahil yung susunod ang mag-aalala para sa kanya sarili.
Ngayon, ang i-enjoy mo dahil sapat ang biyaya ko sa araw na ito. Amen? Ang mga naniniwala doon, palakpakan mo ng the best Jesus. Wait hanggang dumating ang hinihintay mo. Pastor, matagal-tagal na po ang iniintay ko. Sasagot pa talaga ang Diyos sa akin? Manatiling nag-iintay dahil Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, tingnan mo para mas lalo mong maunawaan. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Bakit mananatili kang nag-iintay sa Panginoon? Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Di ba? Bakit mananatili kang nag-iintay sa Panginoon? Dahil ang habag niya ay hindi natatapos. Bakit mag-iintay ka sa Panginoon? Dahil dakila ang kanyang katapatan. Mahirap mag-antay pag hindi mo subok ang kanyang katapatan. Di ba? Mahirap. Halimbawa, si girl, OFW ang BF. Anong tawag doon? LDR. Ay napakahirap kay girl na magantay kay boy kung si boy hindi subok ang katapatan. Diba? Anong sabi ni Kat sa Hello Love Again? Anong sabi? Yung mga nakapanood. Ay siya, sorry. Yung iba yata hindi pa napapanood ay maaano ko kayo. Anong tawag doon? May spoil. Abangan niyo yung eksenang yon. Nung inaaway na niya si Alden. At dahil sinasabi niyang, inaabangan na eh. Ka naman ni Pastor, akala mo na may napanood na. May mga video clips, pang illustration kailangan. Eh, ayaw mo ko samahan eh, niyayaya kita eh. Mag-aantay na lang, may mag-upload. Eh, yun yung mahirap. Lagi kasi kaming naka-Netflix Kids. Mga pinapanood ng mga batuta. Okay. Dami pa palang di nakakapanood siya, yain na. I-skip ko na yung aking illustration na yon. Basta ang point, ang hirap pagkatiwalaan, ang hirap magintay sa hindi naman tested ang katapatan. Kaya side lesson ha, boys. Isa sa need ng mga girls, di ko na nabanggit nung sa kasal ko kahapon, ay security. Kaya ang girls sometimes nai-insecure kasi hindi natin naiibigay yung security yung kailangan nila. Let them feel secured. Pag laging may question mark pa sa kanilang mga puso't isip, kung sila ba talaga ang pinakamaganda sa paningin natin, mai-insecure yan. Kaya sasabihin mo, ano bang tagal mong gumayak? Ba't gay kay sobrang dami-dami na nilagay mo dyan sa mukha mo? Ba't kakatagal-tagal mong mag-ayos? Kasi nga, hindi pa siya secured. Pero tingnan ninyo yung mga secured. Pag yan nakapagkilay at nakapagpulbo, maganda na yan. Dahil sagana sa pagsasabi nung lalaki na, maganda ka. Maganda ka, ikaw ang pinakamaganda. Sasabihin naman ng babae, bias ka naman. Oo. Pero kahit naimik yun, bias ka naman sa loob nung talab yun. Secured siya. Are you there? Pero kapag hindi mo naman sinasagot, hindi mo nire-replyan, tinatanong ka, hindi nag-iisip na overthink na minsan, ka naman ng mga babae, bakit ito hindi nagre-reply? Bakit hindi ginagawa? Bakit hindi kasamang iba? Ano kaya nga? Nako, yan na. But let them feel secured. Okay. Ba't ko ito sinasabi sa inyo? Dahil worth it mag-intay sa Diyos na subok. At di lang subok, kundi ang sabi ng verse, dakila ang katapatan. Ano sabi ko?
worth it mag-intay sa Diyos na hindi lang subok, kundi dakila ang katapatan. Kahirap naman pastor na yan. Sabi ko nga sa inyo, ito yung isang payong napakahirap sabihin. Kailangan lang talaga nating marinig. Meron akong isang gustong iwan sa inyo. Ang testing sa expecting ay waiting. Diba, last week pinag-usapan natin, believe and expect. Kala natin napakadali nung mag-expect. Pero ito ang totoo. Ang testing sa expecting ay waiting. Hindi ka pwedeng magsabing nag-e-expect ka if you're not willing to wait. Sometimes, as you expect, mayroong waiting period. At yan ang testing dyan. Pasado ka sa believe? Sure ka? Nag-e-expect po ako. Okay? Ay talagang tetestingin if you really believe, if you truly expecting. Paano tetestingin? Waiting. Pastor, ako ba'y naiinip na? Ano po ang kailangan kong gawin? Letter A, huwag mainip. Closing prayer na po tayo. Habakkuk chapter 2, verse 3b. Pag sinabing B, yan ay second part ng verse. Sabi po riyan, kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. O, di ka? Ako po'y naiinip, anong gagawin ko? Huwag kang mainip. Dahil kung ito'y parang mabagal, anong sabi ng Diyos? Ay hintayin mo. Mabagal eh. Oh. Ito'y tiyak na darating. Hindi ito maaantala. Bagamat nagtatagal, mangyayari din naman. Yun ang sinasabi. Kaya huwag kang mainip. Hintayin lang. Are you there? Baka naman kasi teenager pa, namumroblema na kung sinong mapapangasawa. Ba naman? Marami nga akong kilala diyan. Medyo matagal-tagal din, pero dumating din naman. Di ba? Oh. What else? Kapag naiinip ka na, bukod sa wag mainip, ano ang kailangan gawin? Letter B. Kay Lord, tumingin. Alam mo kung ba't naiinip ka? Alam mo nakakadagdag ng inip mo? Kasi tinititigan mo yung kinaiinipan mo. Ang mga anak ko, lagi tinitingnan sa kalendaryo noon yung 25 ng December. At alam ninyo, yun mga August, September pa lang. Mama, ilang months pa? Ilang days pa? Excited sila. Maganda naman excited, pero minsan naiinip na, katagal naman, kasi lagi tinitingnan yung 25. O kaya yung birthday. Kami magkakapatid ng mga bata, ang asaran namin, pag yung merong excited na sa birthday na parating, binubutas namin yung kalendaryo. Halimbawa yung aking brother next to me, January 29 yung birthday niya. Ginugupit namin yung 29. O kaya ginugurihan namin. Basta nawawala yung 29 sa madaling salita. O nasa na yung 29, nawala na. Apakaiyakin nung bata pa yun. Di iyak na. Alam niyo na naman ang bata sa bahay noong maliliit kami. Pag may isang umiyak, palo lahat. Di damay-damay. Anong point ko? Huwag mong titigan ang nagpapainip sa'yo. Ang tingnan mo'y si Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang tingnan mo'y si Lord. Okay. Micah, chapter 7, verse 7. But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Ganda. Ano sabi niya? Kung ako tatanungin niyo, ang titingnan ko ay ang Diyos at mag-iintay ako sa Kanya. Ang tinitingnan mo yung sitwasyon mo, maiinip ka nga. Ang tinititigan mo yung problema mo, maiinip ka nga. Ay pahila-hilata na naman yung asawa ko, ako naiinip na sa pagbabago na rin. Ay wag mong titigan. Sa matitigan mo yung iyong asawa, sisipag.
Pinandidilatan mo na nga hindi pa nakilos. Di ba? Yung anak mong masipag, yung asawa mong masipag, in Jesus' mighty name. Sa matitigan mo, hindi yan sisipag, pinandidilatan mo na nga, hindi pa nasunod. Yamot ka na nga, ayaw pa. Ang tingnan mo'y si Lord. Kay Lord ka tumingin. Awit 37 verse 7. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at magtiyaga ka maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Yung iba naman, hindi sa problema niya nakatingin naman sa iba. At ang sabi, bakit iyon ang ginagawa'y masama, siya pang yumayaman? Naiinip ka na tuloy sa breakthrough na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo dahil ikaw, kamo, ginagawa ko naman kalooban ni Lord. Ba't nasaan ang breakthrough ko? Ba't ang tagal? Nasaan ang blessing ko? Ba't ang tagal? Kasi nga, mali ang tinitingnan mo kaya tinatamaan ka ng inip. Ano ang sabi ng verse? Magtiyaga kang maghintay sa Diyos. Huwag kang tumingin dun sa iba na gumagawa ng masamang pakana. Huwag mo silang tingnan, yaan mo sila. Si Lord ang magdidil sa kanila. In the end of the day, it's not you that will judge them, it's God. So it's between them and the Lord. Ang tingnan mo yung lakad mo. Kaya ka naiinip, baka kaya ka naiinip kasi ang nakikita mo, yung gumagawa ng masama na mukhang napapagpala. Sila mukhang napapagpala, pero natatanggap ng mga yung pagpapalang may pagpapalaw. Sisingil at sisingil yon. At yung mga ganyong klase ng blessing, mabilis yung mawala. Pero yun daw pinagpaguran, pinagtiyagaan at ginawa sa paraang kalooban ng Diyos. Oo nga, sa unay mukhang kakaunti, pero may pagpapala naman ng Diyos doon. Kaya huwag kang mainip. At isa sa mga nagiging dahilan ng pagkainip, hindi kay Lord nakatingin sa iba. Huwag mong tingnan yung iba. Alam niyo, yan ay verse 7, di ba? Lalakdaw lang tayo ng isang verse 9. Tingnan ninyo ang verse 9. Ano nangyayari daw sa mga gayaan? Diyan sa mga gumagawa ng mga bagay na hindi naman kalooban ni Lord. For the evildoers shall be cut off. At ano naman daw nangyayari doon sa nag-iintay sa Panginoon? But those who wait for the Lord shall inherit the land. Time will come that the Lord will cut off those who are doing evil things. But you, who wait on the Lord, hindi naiinip sa timing ng Diyos, ikaw ang tatanggap ng ipinangako niya. Amen. Kaya wag mong tingnan, mabagaling pa yung may mga illegal, mabagaling pa yung mga may pailalim kabibilis umunlad, baka pwedeng ako kaya umutay na rin ng gayon. Ayun siya. Hindi mo mararanasan ang iyong inaasam, lalong hindi mo matatanggap, lalong hindi mo ma-experience. Imagine ninyo yung mga yon, isinanla na halos ang kaluluwa sa paggawa ng hindi mabuti dahil may pinapangarap. Sabay biglang ang sabi ng Bible ay ika-cut off sila. Ano mangyayari sa kanilang pinaghirapan? Ano mangyayari? Iiwan. Sino makikinabang? Ikaw na nag-iintay sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, that time will come na iyon daw mga kayamanan ng mga masasama ay ibibigay ng Diyos sa mga matutuwid. Kaya ano ang motto mo? Pag nakakakita ka ng mga gumagawa ng masama at yumayaman, ano ang dapat mong isipin? Sige lang, paramihin mo pa. Para pag ibinigay na sa akin, maraming na. Sige lang, hindi ka masaway Sige lang, magpakabait-bait ka pa in Jesus' name. Ayaw mo magpasaway, ayaw mong makinig sa akin pagtutuwid. Sige, time will come. The riches of the crook, the riches of the evil will be given to the righteous. Kanino yun ibibigay? To those who wait for the Lord. They will inherit the land. Kaya wag mainip, ang tingnan mo ay si Lord. Letter C, paanong hindi maiinip? Panghawakan ang word.
Yung iba kasi, ang pinanghahawakan ay pangako ng tao. Yung iba yung pinanghahawakan, pangako ng kandidato. Mga kapatid, ang panghawakan mo, yan salita ng Diyos. Kaya ka naiinip. Baka kung anong hinahawakan mo. Pinanghahawakan mo, pangako ng boss mo, ipopromote kita, nauto. Nagpakaigi-igi ka, gumanda negosyo niya, tapos nung ayos na negosyo, kinik ka na. May mga nagagayaring ganyan. Ginamit lang. Ang panghawakan mo'y ang pangako ng Diyos. Sabi po sa Psalm 130 verse 5, 1, 2, 3, basa. I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Ang panghawakan mo'y salita ni Lord. Sa mga panahong naiinip ka na sa answered prayer, nako, bakbakin mo ang iyong sarili ng pangako ng Diyos. Tapos in your prayer, ibalik mo kay Lord. Lord, sinabi mo, titira ako sa bahay na hindi ako nagpagawa at pupunuin mo ito na mabubutit magagandang bagay na hindi ako ang bumili. Pag naiinip ka ng magkabahay. Diba? Pagka nahihirapan ka na sa iyong pag-aaral at parang naiinip ka na ikaw ay tumalino in Jesus' name, ano sasabihin mo? Lord, alam ko, sinabi mo sa iyong salita na ang plano mo sa akin is to give me hope in the future. Maganda ang future ko dahil ikaw ang nag-ready no. Diba? Pag naiinip ka na magkaroon ng partner in life, ano sasabihin mo kay Lord? Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kalooban na ang tao'y mabuhay na mag-isa. Bibigyan mo siya ng makakaparehang makakasama niya. Parang wala nag-amen. Di ba ako talaga, minagayon pa kinain pa yung salita Oh, di ba? Yun ang panghawakan mo. Para di ka mainip. Pastor, may word na pala si Lord, ba't hindi pa nangyayari? Wait nga daw. Tinitingnan Paano mo sasabihin na nampalataya ka kung kita mo na? Nananampalataya akong ako'y magkakakutsi. May kutsi na ako, kita ko. Pero, paano mo nasabing nananampalataya ka talaga? Hindi mo pa nakikita. Pakinig ko sa kasalang kahapon sabi nung isa, kahit hindi ako makasambot ng bukay, ako'y naniniwala na malapit na rin akong ikasal. Hallelujah. At hindi no. Yun ang mga pananampalataya. Walang boyfriend na nananampalatayang ikakasal. At hindi nyo pwedeng minusin ang pananampalatayang iyon dahil paano mo nga masasabing pananampalataya kung kita mo na? Ang matindi, pagka ikay yung kausap mo at ang sabi sa iyo, papakilala ko nga pala po sa inyo ang boyfriend ko. Nasaan? Pananampalataya pa lang, kaya hindi nyo nakikita. Lalong malala na yun, parang, kapatid, gusto mo gawin pag-pray kita? Depressed ka na ata. Hindi, kat. Okay. Everybody say, panghawakan ng word. Alam niyo isang problema dito. Kaya walang panghawakan dahil walang alam na word. Yung ang tagal mo ng Kristiyano, pero Jeremiah 29:11 pa rin ang pinanghahawakan mo at wala nang ibang nadagdag. Dagdagin naman kahit matsuporpor. O ano yung matsuporpor? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa lumi. Siyempre, joke lang yon. Pero dapat magka-ideya ka man lang. Ano yung matsuporpor? Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nang gagaling sa bibig ng Diyos. Dagdagin naman. O yan, pastor, dalawa na. Jeremiah 29:11 sa Matthew 4:4. Dagdagay! Ay, Jesus wept Kaya ang biro nung isang narinig ko nagturo na yan, kaya siguro lagi na lang pinaiiyak ng Kristiyanong iyon ng Diyos. Dahil yun lang ang verse na alam, Jesus wept. Yan, tahimik. Dagdag nang may mapanghawakan ka. Hindi masamang mag-Google. Yung iba parang nakukonsensya ata, hindi kabisado, i-google. Uy, ano naman? Kaysa naman yung wala kang ginagawang paraan para malaman ng salita, talaga namang asa ka na lang. Come on. Man shall not live by bread alone.
Kailangan mag-uhaw ka rin sa salita para may panghahawakan ka, may ibabalik ka kay Lord. Okay. Letter D. Kayo mag-alala, ito may hanggang letter Z lang. Kakunti naman ito. Letter D. Manahimik habang naghihintay. Meron namang willing maghintay, ngaw-ngaw naman ang ngaw-ngaw. Papa, matagal-tagal pa po. O kaya, Han, medyo matagal-tagal pa ha, okay lang, maghihintay ka. Sige, maghihintay ako maghihintay wala naman tayong magagawa, maghihintay talaga. Ay di kahit nangalaang, may inip na ako, di sorry na lang sa ako. Ako na lang lagi maghihintay at ako na lang lagi may inip. Kakaiyamot pagka gayon. Maghihintay ka pala, maghintay na lang, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Manahimik daw habang naghihintay. Alam niyo po, ito isa sa mga madalas naming maranasang mag-asawa sa bahay. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nangumpisal na ako sa inyo, na ako'y patuloy na binabago ni Lord araw-araw. Ako po kasi hindi mainipin in Jesus' mighty name. At sa dami-rami ho ng mamamana ng mga anak ko, iyon pa! Hindi na ako nagtataka, anak ko ay hindi ho mainipin yang si ate at si Elise. Lalo na pag yung may pupuntahan kami at sila ang unang naigayak. Siyempre, ang igagayak muna sila. Bago siya gumayak, dahil pag gumayak na, tapos saka sila igagayak, di gitata na uli ang ina. Nakikita niyo naman, biyaya ni Lord, laging fresh. Balita ko'y kahapon sa kasalan, may mga nagpa-picture pa raw sa kanya, takalaro'y artista Ay, talaga naman. Ito, matindi. Tanghali ho kasi inayusan yan sa bahay. Kailangan matulog yung mga anak namin dahil may pupuntahan para hindi magsumpungin doon. Ay di syempre siya ang aayusan, ako ang kasamang tutulog. Ay di nakatulog nga sa madaling salita, nung nagkagising na, paglabas namin ng kwarto, may ayos na yan. Sabi ko doon sa nag-ayos, ang pangalan ay Candy. Candy, nasaan ang asawa ko? Tawa ng tawa si Candy. Yan, pastor! Sabi ko, pinalitan mo na ata. Napalitan na ata. Nasaan? Binibiro ko. Dahil ang ibig sabihin no, napakaganda ng aking nandat na. Ay balita ko'y kahapon, may mga nagpa-picture daw. At yung isa daw ninang, hinahanap si Pastora. Sabi daw, nasa si Pastora? Nariyan na si Pastora. Tapos nung magtingin, ayun na pala si Pastora, kala ko sino yung napagkakaganda. Yung pala. Ako naman kailangan ko ng ganyan na reaction ko pag may naririnig ako ng ganyan lang. Biyaya. Biyaya. Dahil minsan ako nagiging careful na rin, alam niyo yon. Minsan kasi ito yung mga pag napakaganda ng asawa mo tapos ikaw regular, kulang pa sa toppings. Alam mo yon. Kaya minsan medyo tahimik na lang ako dahil pagka manahimik. Ay ito na. Pag naunang gumayak yung mga batang yan, nako! Ay hindi basta inip, ang pagkaiingay. Minsan tapos na yung panturo ko. Sa umaga mangungusap pa ang Diyos, dagdagay aray. Alam na alam yan ng mga nag-e-edit doon dahil yun may outline na ako, kinaumagahan, anak, pa-edit. Anong gagawin ko? Ako na may tagapagsalita lang, alam nga namang maalam pa ako kay Lord. Lord, next week na yan, dami-dami. Alam nga namang gayon. Ako tagapagsalita lang, anak, dagdage, ayuse, patase ng uli, gayaan. O di ako'y nagayak nag-aayos. Tapos may maiingay na mga bata, yung mayat may Mama, hindi pa ba tayo aalis? Mama, mamaya pa ba tayo? Mama, ang tagal nyo naman. Mama, gayak na ba kayo? Mamaya tayo na. Talaga nakakatest ng patience Kaya minsan na lang, sasabihin ko, di yan kayo sa kwarto. Saratuway. Natapang ang magtuturo ng God's goodness. Kaya naman nakakatest ng patience. Kaya kapag naiinip na, this is my point, pag naiinip ka, at may tendency kang anong kailangan mong gawin? Manahimik habang nag-iintay.
Imagine ninyo, ako'y naririndi sa mga anak ko pag naiinip at ang iingay kung ano-anong sinasabi. Good thing na si Lord na hindi kagaya ni Pastor. May tendency kasi tayo kung hindi man tayo maingay, literal si Lord naman ang nililigalig natin. Tagal naman. Lord, ano ba naman? Tagal naman, Lord. Lord, ano ga? Ako kitatawagan pa. Ako makakasampa pa. Ako magkakatrabaho pa. Lord, tagal naman. Ano naman? Wait and manahimik habang nagwe-wait. Lamentations 3:25 to 26. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good. Ano daw yung it is good? It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. It is good. Makakabuti daw sa atin kung tayo'y mag-iintay ng matahimik. Ano ang tendency ng mga naiinip at hindi nanahimik? Mag-confess ng mga negative confession. Hindi na mangyayari ang katagal. Sige. Eat the fruits of your tongue, sabi ng Bible. Life and death is in the power of your tongue, and those na imik ng imik, they will enjoy the fruits of their tongue. Ang tendency ng naiinip, magsabi na ng kung ano-ano. At napakahirap, alam naman natin, bantayan mo yung bibig mo, lalo pag naiinip ka na, baka kung ano masabi mo. At alam nyo, kaya minsan, pinahihintulutan ng Diyos na mayroong pag-iintay, ay gustong-gusto rin ng demonyo yan. Dahil sa mga pagkakataong nag-iintay ka, inaabangan ka lang niyang mainip. At pag nainip ka na, itutoksuhin ka na niyang umimik ng mga negative, mag-negative confession, magdeklara ng mga masasama o pangit, iniintay at tinutokso ka niya at sasabing, imik na, nakakainip na, nakakaiyamot na, iniimik na. Hay, hindi talaga mangyayari ito. Sabi ng demonyo, Lord, nagdeklara. Sabi mo sa iyong salita, lahat ng sasabihin ay mangyayari, nagdeklara. Na kung anong naririnig namin sa pinag-uusapan dito sa lupa ay siya nang gagawin dyan sa langit. Ano sasabihin ng Diyos? Ay siya ay nagbumigay umimik Kaya ano ang sabi ng Lamentations? It is good that one should wait quietly. Pag naiinip ka na, huwag kang imik ng kung ano-ano. Dahil may nag-aabang. May nag-iintay na bumigay ka. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag bibigay. Pag naiinip na, manahimik ka. Awit 37 verse 7, tingnan nyo tong awit na to, awit talaga. Ikaw ay manahimik sa Panginoon. Yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo yung awit na to, awit. Basa. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Kita ninyo? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, manahimik at matiyagang maghintay. And again, uulit-ulitin ko, ang sabi ng Lamentations, it is good for you. It is good for you to wait quietly. May natututunan? Palakpakan natin si Lord. Meron po akong nakitang isang example na isang story sa Old Testament, kaganda. Nainip, at nung nainip, ay sumala ng imik. Sa 2 Kings chapter 6 po, nagkaroon po ng matinding taggutom. May war po may ongoing war between Israel and Samaria. Nagkaroon po ng matinding taggutom. Sobrang mahal ng bilihin dahil nga ng war. Alam niyo kung gaano kalala ang taggutom? Ganito pong kalala ang taggutom. Sana kayanin ninyo itong story ito from the Bible. May isang babaeng lumapit sa hari at nagrereklamo, humihingi ng tulong at sabi, mahal na hari, tulungan niyo po ako, nagka-problema po ako. Sabi ng hari, anong problema mo? Nag-uusap po kami ng kumare ko. Ang sabi ng kumare ko,
lutuin daw muna po namin yung anak ko ngayon, tapos bukas, yung anak naman daw niya lulutuin namin. Nakita niyo kung gaano kahirap ang buhay that time? Nakita niyo kung gaano katindi ang taggutom? Ang niluluto'y inaanak. Kaya kung narito ang ninang mo, tingnan mo, at sabi, ninang, ano? At nung narinig ng hari ang problema ng babae, pinunit daw ng hari ang kanyang robe at sinabi, pambihira naman nangyayaring ito. Sobrang tindi ng taggutom. One time, ang propeta po kasi nung panahong yun ay si Elisha. Sabi ni Elisha, dadating ang araw na magiging mura na uli ang mga bilihin. Sabi ng Panginoon. Nag-prophesy si Elisha. May nakarinig na isang high rank official. Ang description po ng Bible, patungan ng kanang kamay ng hari. Nga naman, meron palang ganyan. Ini-imagine ko anong trabaho nun patungan ng kanang kamay ng hari. Ewan ko, sa ulo siguro nakapatong, di ko alam. Basta yun high rank official, ibig sabihin. Sabi nung high rank official kay Elisha, kung si Lord ay makita ko na siya mismo, ang Diyos mismo, ang magbukas ng mga pintuan ng langit at igawin iyan, maniniwala ako. Naiinip na? Dahil ang lalanga nung taggutom? Ano nga uli ang paalala ng Bible sa atin? Pag naiimek, manahimik. Ano ang sabi noong high rank official? Ay kung makikita ko mismong ang Diyos mismo ang magbukas ng langit at gawin iyan, maniniwala ako. Knowing Elisha, si Elisha, huwag mong iimikan ng mga ala-alangan at barumbadong propeta yan. Si Elijah mabait, si Elisha barumbado. Alam niyo po bang, kakukuha pa lamang ni Elisha ng double portion of God's power and glory from Elijah nung si Elijah umakyat na sa langit, sakay ng chariots of fire? May nambuli sa kanyang mga bata. Sabi ng mga bata, kalbo, 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 kalbo. Kasi kalbo ho si Elisha. Binuli, kalbo, 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 kalbo. Alam nyo gaano sumunod na pangyayari? May lumabas na 2 oso galing sa mga kakahuyan at pinagpupunit ang mga bata. Barumbado ho yan si Elisha. Nung lumapit si Naaman para siya gumaling sa kanyang sakit sa balat. Ano ang sabi ni Elisha? Huwag mong kukuhanin niyang binibigay na regalo niya at baka akala niya ni binabayaran ng kabutihan ng Diyos. Ay, kinuha pa rin ng kanyang alipin. Ano ang sabi ni Elisha sa alipin? Kinuha mo ang bayad nung may kitong, yung kitong niya pupunta sa iyo. And that moment, namuti sa kitong yung kanyang alalay. Kaya si Elisha, sumpungin niya, yung imikan ng alangan niya. Ito na nga. Naimikan ng alangan si Elisha nung high rank official. Ano sabi ni Elisha? Sinasabi ko sa iyo, dadating ang panahong iyon, yung sinabi ko ay mangyayari. Pero ikaw, makikita mo, pero di mo matitikman. Salungat sa ating pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan natin? Taste and see that the Lord is good. Pero anong sabi ni Elisha doon sa nainip at imik ng imik? Makikita mo, pero di mo mararanasan. At ito na ho ang mga sumunod na pangyayari. Doon ho sa Samaria, habang ang mga sundalo ay nakaredy na, buong magdamag, ipinarinig po ng Lord sa kanila, ay parang mga nagdadatingang mga nakakabayong napakadamay, nagdadagasaan parang may dadating na napakalaking army. Natakot po yung mga kalaban, kaya ang ginawa nila, they abandoned their territory. They abandoned their camp. Iniwan nila ang kampo nila. And to make the long story short, nakita ng mga tao na, ay wala nang mga sundalo rito. So, pinagkukuha nila yung mga nandoon. Ang daming mga blessing doon, ang daming kayamanan, ang daming ano to. So, ano nangyari? Biglang dumami ang kanilang blessing, kaya mumura ang bilihin. Are you there? Mumura ang bilihin. Dahil nakuha nila ng nakuha doon sa kalaban, dumami ang blessing nila. At dahil napakarami ng blessing, bagsak ang presyo ng bilihin. Di ba? Sabi mo nga, sana all. Di ba? Yung bigas, sabi, mumura, lalong mumahal ngayon. Pero dito, yung mahal na bigas, mumura. Bunga naman. Vote Elisha for president.
Di ba? Nagmura ang bilihin. Eh di, ano nangyari? Ito ho ang mga sumunod na pangyayari. Lalak daw tayo. 2 Kings chapter 7. Basa. At inahabili ng hari sa punong kawal na sinasandalan ng kanyang kanang kamay sa pangangasiwa sa pintuang bayan. Meron po kasi dating yung mga pintuang bayan kung tawagin. Yun yung kapag mga nakakapanood kayo ng war movies, yun yung binabasag nila, yung pintuang bayan para mabuksan. Malaki yun, malaking pinto yun. At ang sabi ng hari, ay siya, para nagkaroon ng kaayusan, ikaw ang i-assign ko doon sa pintuan. Dahil baka magkagulo, dahil biglang dadami ang tao, dahil mura ang mga bilihin. Tsaka gutom na ang mga iyan. Ikaw ang i-assign ko sa pintuan. O, basa. At, ano nangyari? Pinagtatapakan siya ng taong bayan sa pintuang bayan. Nagkaroon ng stampede. Diga, bigla kasing may nag-announce, mura na ang bilihin. Ay di nagkagulo mga tao, yung mura na raw. Ito na sinasabi ni Propeta Elisha. Nagkagulo sila. Ngayon itong naka-assign sa pinto na pag-ipit. Kaya't siya'y namatay, na gaya ng sinabi ng tao ng Diyos. And that's Elisha. Nang pumunta ang hari sa kanya. Verse 18, at nangyari, gaya ng sinabi ng tao ng Diyos sa hari na sinasabi, ang 2 takal ng sibada ay maipagbili ng 1 siklo at ang 1 takal ng mainam na harina ay 1 siklo. Bukas, sa mga ganitong oras, sa pintuang bayan ng Samaria, ang punong kawal ay sumagot sa tao ng Diyos at nagsabi, kung mismo ang Panginoon ay gagawa ng mga durungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Yan ang nangyari. Kaya't iyon ang nangyari sa kanya, sapagkat tinapakan siya ng taong bayan hanggang sa namatay sa pintuang bayan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pag naiinip, huwag imik ng imik. Kasi nga, hindi naman ako nagpe-pray or nagde-declare na mamamatay ang naiinip. Pero ang lesson na gusto kong makita nyo doon, anong sabi ni Elisha? Makikita mo, pero di mo matitikman. Makikita mo, pero di mo mararanasan. Pag ikinainip, tas imik ka pa ng imik. Alam nyo ang tendency ng naiinip, mag-settle for less. Alam nyo kung ano ang kalaban ng best? Pwede na yan. Pwede na yan. Inip na ako. Ayan, mahaba din naman ang buhok. Nakapalda, pwede na yan. Hindi na nasigurado kung babae nga eh. Nainip na eh. Oh, maganda. Pwede na yan. Maganda lang pala, period. Kaya nung pinagsaing, hugasan ng bigas, sinabon. Maganda lang eh. Kaya boys ha, hindi pwedeng maganda lang. Mamili din naman kayo. You have the luxury of choice. Pili. Ha? Saka dapat may takot sa Diyos. Pag ang pinili ninyo ay walang takot sa Diyos, kayo matatakot sa Kanya. Tandaan nyo yan. Makukuha nyo ang masuna. Okay. Enough to say, church, magsasettle for less ang inip. Gusto ka ng Diyos bigyan ng brand new car, nainip ka na, magsasettle for less ka na sa second hand. Gusto kang bigyan ni Lord ng maayos na partner in life, nainip ka na, magsasettle for less ka na doon sa chinat mo lang kagabi, bago magmadaling araw kayo na. Magsasettle for less ka. Sinasabi ko sa iyo. Kaya huwag kang mainip. Huwag kang padala sa inip. Wait for the Lord. Imagine niyo kung si Adan ay nainip, magsettle for less na yun sa kabayo. Kung si Adan nainip, nagsettle for less na yun sa kabayo, kaya anong magiging anak nila? Centaur.
Kung si Adan nainip, magsesettle for less na yung sa guyam. Hindi ko alam kung paano mangyayari pag-iibigan niyan. Basta ang alam ko laging sweet, nilalanggam. Benta, benta. Magsesettle for less na si Adan sa nakikita niya kung siya'y nainip. Pero ano nga kita ninyo kay Adan? Si Adan, di siya nainip. And while waiting, ginawa niya ang pinagagawa ni Lord. Ginawa niya ang pinagagawa ni Lord. Part po ng waiting for the Lord is by doing what God wants you to do while waiting. Sabi nung isang kanta, while waiting, I will serve you. While waiting, I will not faint. Diba? Ay anong ginawa ni Lord kay Adan? Habang si Adan busy doing what God wants him to do, si Lord naman concerned sa concerns ni Adan. Actually, hindi naman nakikita ni Adan ang need niya for a partner. Ang Diyos na ang nakakita. Side lesson, as you do what God wants you to do, yung concerns mo, si Lord ang nakakakita at siya ang nag-aayos and He's doing great things behind the scene. Anong susi? Do what God wants us to do. Go, win souls, make disciples, bring as many as possible to Christ. Do His will. At anong ginawa ng Diyos kay Adan? Pinatulog. Alam niyo itong nakita ko. Nung mga bata tayo, ayaw nating matulog. Ano? Kami noon nagtutulog-tulugan pero gising. Ayaw namin matulog, gusto namin maglaro. Pero as we grow, as we mature, as sabi nga, adulting, malalaman mo na you're entering adulting kapag gusto mo laging matulog. Tama? Tama? Nakiki-amen kayong babata nyo pa, puro tulog ng gusto nyo. Totoo. Pagod daw sa pag-aaral. Amen. Hindi ako naiinip, manahimik. Anong ginawa ng Diyos? Sa hindi naiinip na Adan, bagkos ang ginagawa at inuunay pinagagawa ni Lord, pinatulog. Pinaalwan ang buhay. Alam niyo ang mga nakikita ko, majority na nagpapastress sa tao, ay yung mga bagay na hindi naman ipinagagawa ng Diyos. At tumahimik ang JA1 San Jose. Anong ginawa ng Diyos? Pinatulog si Adan. At paggising ni Adan, binigyan na ng answered prayer. Binigyan na ng blessing. Binigyan na ng alam ng Diyos, ito ang kailangan mo. Bagamat hindi man nahingi si Adan, pero alam ng Diyos ang kailangan natin. Pero ang nakita ninyo si Adan, patulog-tulog lang, hindi na mo problema. Inuuna ang pinagagawa ng Diyos, patulog-tulog lamang. Kaya yung pinagagalitan ka sa bahay at sinasabi, tulog ka ng tulog. Aba, gayon ang sabi ng pastor namin. Mamaya answered prayer na. Tulog pa. Siya ka. Hindi yun na ibig ko sabihin. Hindi ibig sabihin ko noon ay hindi nape-pressure si Adan. Tuloy lang. At paggising niya, piniresent na ni Lord sa kanya si Eva. At ano ang sabi ni Adan? Sa wakas, hindi nahalinghing na parang kabayo. Sa wakas, hindi nangiyaw na parang pusa. Sa wakas, hindi parang yung pag nagagalit ay kagaya ko na. Laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Babae ang itatawag ko sa iyo sapagkat sa akin ikay nanggaling. At yun ang unang kasalan. Diba? Kaya yun ang isinare ko doon sa kasalan kahapon dahil yun yung unang kasal na ikinasal ko. Unang kasalan. Ano? Praise God. Pero ito ang point. Ito ang point. Hindi nainip. Hindi nainip. Ginawa lamang ang pinagagawa ni Lord. Naghintay kay Lord. Si Lord na ang kumilos. Si Lord na ang nagbigay ng answered prayer. At pag ang Diyos ang nagbigay, siguradong kailangan mo talaga ang ibibigay niya. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-iintay ako sa Diyos. Ano maghihintay ako sa'yo? Kasasabi lang
Sa Diyos ka mag-intay. Sa Diyos ka tumingin. Pag malasakitan mo ang pinagagawa niya, and you will be blessed. Pastor, pagod na ako. You don't know kung anong pinagdaanan ko sa kahihintay na iyan. But this will be the last verse for today, and we will end up with this. And I believe and I pray that this verse will encourage you. In Isaiah chapter 4, verse 31, sabi po roon, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Nangihina ka na, napapagod ka na, but this is the promise of the Lord to you right now. Ikaw na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Ibig sabihin, sila'y magpapatuloy sa ipinagagawa ng Lord sa kanila at di sila mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sila'y magpapatuloy kay Lord at hindi sila babagsak, hindi sila manghihina. Bakit? Dahil silang naghihintay sa Panginoon, the Lord will restore your strength. The Lord will restore your physical strength. The Lord will restore your emotional strength. The Lord will restore your spiritual strength. Strength arise to those who wait upon the Lord. Amen. May I invite everyone to stand up, please? May number 3 pa po iyan, so don't miss yung part 3 ng atin pong series na ito entitled Taste and See that the Lord is Good. Blessed are those who take refuge in the Lord. Praise God. Sinong naniniwala dito na ang Diyos ay mabuti? Amen. At dahil naniniwala kang ang Diyos ay mabuti at dakila ang kanyang katapatan, laging worth the wait. Laging worth the wait. Ang hirap kayang mag-intay doon sa hindi naman tested ang katapatan. Ang hirap kayang mag-intay doon sa iniintay mong masama. Pero napakasarap mag-intay sa Panginoong mabuti. Napakasarap mag-intay sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. At laging worth the wait yan. Praise God. Pwede ba i-celebrate natin ngayon ang goodness ni Lord? And we will sing that strength arise to those who wait upon the Lord. Come on, we will celebrate. Ngayon, we will celebrate. Pwede mo palakpakan mo ng malakas ang Diyos. Woo! Come on! Naniniwala ako na as we sing this song, lahat na nangihina at nandulupay-pay na dahil ang tagal-tagal na nung inihintay mo, the Lord will restore, will renew your strength. Hallelujah. Once again, shall we sing? Strength arises, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord. Come on, declare. Strength arises, we wait upon the Lord, we wait upon the Lord, we wait. Bisan pa, sabihin mo. Strength arises, we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength arises, we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our hope, our strong believer. Come on, worship the Lord. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not praise your glory. You have defended us. You brought forth your spirit. You gave us our wings like eagles. Ngayon, ganito ang gagawin natin. I want you to grab a partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Come on, get a partner. Get a partner. Come on. Marami pang walang may partner dito. Come on. O, may mga wala pang partner dito. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lahat meron na? Lahat meron na? Yung walang partner, magsasalita kang mag-isa mamaya, mahirap yan.
Okay. Sabihin mo ngayon dyan sa partner mo, partner, Partner, huwag maiinip. huwag mainip. Maghintay Maghintay sa timing ni Lord. sa timing ni Lord. Ang timing ni Lord Timing ni ay Lord laging perfect. ay laging perfect. Work the wait. Work the way. Ang pag-iintay mong yan sa Diyos. Ang pag-iintay mong yan sa Diyos. At ngayon, habang kaharap mo yung partner mo, sabihan mo siya, strength to rise as we wait upon the Lord. Come on. Wait upon the Lord. Sabihan mo yung partner mo. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait Listen pa. Encourage mo yung partner mo. Oh, oh, oh. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will worship all together now. Oh, God, He reigns This time, I want you to grab another partner. Baguhin mo na, ha? Oh, go, 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 go. Another partner. Yung iba rito, nagpapalit lang, eh, no? Oh, another partner. Ngayon, sabihin mo sa kanya, ano yung iniintay mo? Hindi, sasabihin mo. Oo, yung mas matanda muna, tapos yung mas bata naman. O, yung mas matanda muna, sasabihin mo kung ano yung iniintay mo kay Lord. Go! O, sabi! Pag nasabi mo na, yun namang mas bata, sabihin mo rin kung ano naman yung iniintay mo kay Lord. Go! O. Nasabi na. O. Ngayon, i-high five mo. High five. High five pero huwag mong alisin. High five. Tapos sabihin mo, partner! Nararamdaman ko na yung iniintay mo ay parating na. Oh, hindi pa tapos, ha? Hindi pa tapos. Sabihin mo, partner! Ang salita ay naihayag ngayong umaga at sinasabi ng Diyos na ang salita niya ay hindi niya hahayaan na babalik sa Kanya na hindi nito nagagawa ang layunin nito. O kaya sabihin mo, kaya partner! O lagyan mo ng gigil, kaya partner! Ang iniintay mo ay parating na!
strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Lord, mag-iintay po kami. At naniniwala po kami na sa aming pag-iintay, bagamat dumadaan po kami sa mga panahong kami napapagod, Yes, O God. pero salamat po sa pangako mo na lahat ng nag-iintay sa iyo ay panunumbalik mo ang kalakasan. Yes, O God. Yes, Lord. Lord, sa inyo po kami titingin. Yes, Lord. Salita mo ang aming panghahawakan. And Lord, kami po ay patuloy na maniniwala at mag-e-expect na mararanasan namin ang kabutihan mo sa buhay na ito. Thank you, Lord. Turuan mo kami at paalalahanan lagi na sa mga panahon kami naiinip, huwag na kaming imik ng imik. Bagkos, kung meron man kaming sasalitain, yun ay yung mga pangako mo. Manatiling naghihintay at manatiling nananampalataya na may mangyayari at may ginagawa ka na. Salamat po, Ama. I pray and declare in Jesus' name na lahat ng may iniintay sa iyong mga anak mo, at your perfect timing, matanggap namin yon, maranasan namin iyon, and while waiting, kakitaan kami ng pagkakamukha mo. Huwag mainip, bagkos manatiling nananampalataya at nagpupuri sa iyo. And thank you, Lord, dahil dakila ang iyong katapatan, lagi po itong worth the wait. Thank you so much, Lord. Glorify your name sa aming mga buhay. Glorify your name dahil ang mga anak mo'y matyagang nag-iintay sa iyo. At ang pag-iintay ay nagpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala. Be glorified, Lord, sa patience ng mga anak mo as we patiently wait sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless you.